Mga magulang, tsak nyo bang masustansya ang binibiling pagkain ng inyong mga anak sa eskwela? Mahalagang malaman kung sapat ang nakukuha nilang nutrisyon sa pagkain ibinibenta sa school canteen, gayon din sa kalye, para kondisyon ang kanilang katawan, pati na ang kanilang utak sa klase. Live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, tinatayang 3.35 milyon na mga batang edad 5 pababa ang underweight at 3.57 milyon naman of the same age ay underheight. Ayon yan sa mismong survey ng Food and Nutrition Research Institute. Sa binig na sa Aquino Junior Elementary School sa Commonwealth, Quezon City, dagsa ang mga magulang na sumusundo sa mga chikiting na palabas ng eskwela. Araw-araw na sakripisyo para sa edukasyon ng mga anak. Kaakibat niyan, ang pagsisigurong sa bawat araw na pumasok ang kanilang anak ay minatututunan ito. Kaya malaking bahagi ang nutrisyong natatanggap ng mga bata. Si Rovelyn Binutapa, pinababaunan ng merienda ang 6 na taong gulang na anak na si Gerald. Merienda ulit sa bahay. Ano merienda? Kaya doon na lang sa bahay kahit kanin, pwede. Merienda kanin? Opo. Kasi ano naman sila kung anong gusto nila eh. Ngayon, bumila ng fried chicken, yun, paano ko sa kanya ulam. Goy, ikaw ba sa loob? Hindi ka nagugutom masyado? Hindi? Anong baan mo everyday? Juice, pati ng biskwit. Okay lang yun. Nagpupusog ka na dun. Gayun din si Maylin Egay, lalo pat 4 na taong gulang lamang. Ang anak ng si Wyatt Gwen na nagkikinder ngayon. Pinapabaunan ko siya. Tapos, juice lang, biskwit. Pero before pa siya papasok, nag-aano na siya, pinapakain ko na siya sa bahay. Nang ano? Nang lunch. Kasi siya pumapasok siya 3 o'clock eh. Uso rin sa mga estudyante ang iba't ibang street food na nabibili sa labas ng mga paaralan tuwing uwian. Sa Bagong Silangan Elementary School halimbawa, patok na patok ang mga candy may makukulay na laruan, scramble pati na ang mais. Pero wala raw pakinabang sa kalusugan ng mga junk food kaya ang ilang magulang bantay sarado sa pagsundo sa mga anak. Sabi ng isang nutritionist, importante ang busog na pumapasok sa eskwela ang mga bata. Yung mga nagmo-morning shift dapat daw ay nakapag-almusal. Yung mga afternoon shift naman dapat nakapag-lunch. Okay lang naman daw pabaunan ng mga anak ng mga biskwit na nabibili sa mga grocery pero siguraduhin may sapat itong nutrisyon. Generally, maganda para sa kabataan yung ating calcium para sa kanilang pagtangkad, yung vitamin A para sa pampalinaw ng ating paningin, o yung mataas din sa iron, o kaya yung mataas din sa iodine. Pero kung kaya naman ng magulang, mas mainam kung mapapabaunan ng mga sandwich at fruit juice ang mga anak. Bonding time pa raw kung kasama ang anak sa paggawa ng baon. Yung food preparation for their baon, dapat kasama sila ron. Kasi nandun, na-appreciate nila kung ano yung ibinaon nila at chances are, maaaring hindi nila ito ipagpalit sa baon ng iba. Kasi they're proud eh. Kami ang gumawa nito. Kami ng mami ko. Ng mami ko. Sa buong bansa, hindi maikakailang talamak pa rin ang malnutrisyon. Sa isang survey ng Food and Nutrition Research Institute noong 2008, lumabas na 26.2% o tinatayang 3.35 milyong batang Pinoy edad 5 pababa ang underweight. 27.9% o 3.57 milyong batang Pinoy ang underheight naman. Tumaas pareho ang datos mula noong 2005. Noong 2008, nagkaroon ng Food for School program ang DepEd para sa mga nasa daycare at elementary schools. Sa ilalim nito, nabigyan ng bigas ang ilang batang nag-aaral sa public schools. Pero sa survey na ginawa ng FNRI, aabot lamang sa 20% ang nagsabing nakinabang sila rito. Ang pagpasok sa eskwelahan ng mga batang ito ang sinasabing unang hakbang nila sa kinabukasan. Pero paano sila matututo kung kumakalam naman ang kanilang sikmura? Malamang sa yung pag-focus nila doon sa pag-aaral ay nawawala. So, ibig sabihin, andyan sila sa school for the whole day or even half day lang pero wala sila gaanong na-absorb. Okay. Jessica, ayon sa Department of Education, yung Food for School program ay tinanggal na lang 2010 nung pumasok yung bagong administrasyon. Jessica? Joseph, itong Food for School program, ano ang chances nito na may pagpatuloy sa kasalukuyang administrasyon? There are talks na i-revive yan in coordination with the DSWD at saka yung Department of Agriculture kasi mga bigas yung pinamamahagi dyan. Hopefully sana maipatupad ulit yan. Kaya lang ang naging problema naman noong pagpapatupad niyan before is that naman yan parang patronage politics kasi in terms of distribution, ang namamahala dyan yung mga local government. So parang sila yung mga nag-identify ng mga recipients. So depende kung malapit ka dun sa pinuno ng barangay ninyo,
makakatanggap ka. Kung hindi naman, medyo hindi. So that was the criticism before of the program. So hopefully, given that criticism and given that kind of practice before, baka naman may bagong paraan na maiisip yung Department of Education, DSWD, and DAR, or DA, to proceed with this program. Okay, alam ko rin ito for a fact, no, na certain schools, meron silang proyekto na pakainin yung mga bata. These are public schools. I've seen this in Marikina and in Caloocan. Nagluluto yung teacher ng pagkain ng mga bata. At depende sa abilidad ng bata, kung kaya niyang magbayad, pinagbabayad. Yung mga hindi nakakabayad, walang baon talaga, pinapakain pa rin nila. Maganda yan. Hindi kaya pwedeng ipagpatuloy nila yan? Ang nangyayari daw dito sa DepEd, since wala na nga yung national program na yan, per division, siguro kung may savings yung eskwelahan. Ang nakita ko naman na katulad niyan, yung sa Antique, I think when we did Biyaheng Totoo, na nagtatanim yung mga bata sa tulong na rin ng mga teachers nila ng mga gulay doon sa mga bukuran at yun yung hina-harvest nila at ginagawa nilang mga lugaw. So, pero that's under the 4-piece program of the DSWD, yung sa hunger mitigation. This is not particularly channeled through education. Pero that kind of mechanism, I think, is laudable kasi parang you involve the community, yung mga parents, so yung ganong involvement. Pero just the same, funding pa rin yung problema. Kasi incentive yun sa mga bata para pumasok, para makakakain sila. Kasi if they stay at home, wala sila, chances are marami sa kanila hindi makakakain. But moving on, I also know na certain schools, bawal ang junk food. Yeah, that's correct. Per school policy yan, hinahanap natin kanina kung may overarching policy. Yung for example, since pumunta tayo dito sa Quezon City, yung Quezon City government, ang walang, so far, ang nire-require ng Quezon City government is for yung mga vendors sa labas ng eskwelahan na mag-undergo ng mga training and obtain a sanitary permit para makapag-operate sila. Pero ang ginagawa ng mga magulang just to be safe, sila na yung mismo nagbibigay ng mga pabaon. Ang regulation, as far regulation ng mga vendors outside of the school, nasa purview yan ng power ng local government, not the DepEd and the DOH. Okay, kasi tamang-tama yan dahil malaking issue ngayon ang food safety, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi all over the world. Maraming salamat, Joseph Morong.